Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay tungkol po sa bigas. Kasi po meron pong isang senador na nagngangaw-ngaw na yung ginagawa po na distribution o pamamahagi ng mga bigas ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan, particularly po sa 4 na lugar na yan, sa Zamboanga, Cavite, Camarines Sur at yung huling-huli po sa Maynila, sa San Andres ba yun o Santa Ana, no? Correct me if I'm wrong. Ay illegal po. Illegal, sabi po ng isang senador. No, siguro nabasa nyo na yan, no? Talagang nakita niya na parang sinasabi niya, "Hoy, Presidente, bawal yung ginagawa mo. Baka ma-impeach ka dyan." Di po ba? Kasi illegal yan. Kasi galing sa illegal na gawain yan. O, bawal yon. Tama nga naman. May punto siya. Wag kang magpaka Robin Hood. Ayun po ang sabi niya eh. Kasi, kailangan dumaan sa tamang proseso. O, ayan po ang sabi sa Abante TNT. At sino yan? Si Chis Escudero, isang senador. O, pamamahagi ng nakumpiskang bigas, illegal. O, sabi niya, illegal yan, Mr. President. Pwede kang ma-impeach dyan, pwede kang makasuhan dyan. Ha? Ang problema doon ay technically, ay hindi yun legal. Technically, sabi niya. Maganda man ang intensyon. O, maganda naman talaga. Kasi bakit? Style Robin Hood, di ba? Na, si Robin Hood naman, nangulambit, sabay bigay. Hindi naman Kinulambit ba ng Pangulo? Parang binibigyan mo kami ng idea na, oy, kinulambit nyo yan. Masama yan. Smuggled na nga, tapos ibibigay nyo pa ng illegal. E di double murder yun. Mapagkakamalang kayong mga Robin Hood talaga. Ang sama naman nun. Di po ba? Kasi daw, kailangan dumaan sa tamang proseso. May proseso yan bago makonfiscate ng pamalaan. May proseso yan bago pwede maipamigay na sa gustong pagbigyan ng pamalaan maliban na lang kung nakipag-areglo yung may-ari ng bodega at nagtago ng bigas na sige, kunin na ninyo na lang pero huwag na ninyo akong kasuhan. Oh, yung pala yun. Kumbaga, ano daw po, nakikipag-areglo yung mga may-ari ng mga sinasabing smuggled na mga produkto para lang po sa kanilang kalayaan at wag nang kasuhan. Ayun po yung ini-insinuate ni Chis Escudero. Pangulo, illegal yan. Wag mong gagawin. May chansang makasuhan ka dyan. Technically, illegal. Technically, kasi may proseso. Wag kang magpaka Robin Hood. Di po ba? O, ano ba yan? Advice ng isang senador o advice ng isang kaibigan? O, eto pa po, yung isa pa. So, nagtataka rin siya bakit wala daw pong mga smuggler na nakakasuhan at hoarder. O, eto po, sa Abante, una sa balita. Kaso ng mga rice smuggler, hoarder, inareglo. Ayun, inareglo. Ibig sabihin, tapos na. Ha? Nakarating sa impormasyon ni Senator Francis Chis Escudero na inareglo ang kaso ng mga smuggler at hoarder kaya walang nakukulong sa kanila kahit na may malakas na batas laban sa large-scale agricultural smuggling. Ayon kay Escudero, maaaring pumayag ang mga smuggler na ipamahagi na lamang sa mahihirap ang mga nakumpiskang bigas kaysa ituloy ng gobyerno ang kaso laban sa kanila. Quote, "Ang duda ng ilan ay kapalit ng hindi pagkaso o pagbanggit man lang ng pangalan ay ibigay nyo na lang yung bigas at nang mapamigay sa mahirap. Ang problema doon ay technically ay hindi yun legal." Oh, hindi pala naman legal Kayo talaga, BOC. Ha? Presidente, anong ginagawa mo? Illegal yung ginagawa mo. Sabi ng isang mahusay na senador. Naging kalakaran na raw ito sa gobyerno dahil sa base sa datos na nakuha ng Senado. Nakuha daw nila yung datos, yung data. Mula 2016 hanggang 2023, that is like what? 8 years span or 7 years? Sa 129 kinasuhan, ay 9 lang ang dininig sa korte
dahil ang iba ay dinismiss sa kakulangan ng ebidensya. Ito pa ang sabi ni Escudero. Nagkaareglohan na yata at ni isa ay walang nababanggit. Ayon din niyang kay Senator Cynthia Berrial, ayon sa DOJ, noong mga nagdaang taon yung hinuli kaugnay ng parehong gawain ay karamihan ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensyang sinabmit ng Bureau of Customs sa DOJ para i-prosecute yung mga di umano ay nag-hoarding at nag-i-smuggling. Ayan, so nadamay na po dito ang DOJ at BOC. Okay, kaya Pangulong Marcos, huwag ka nang mag-distribute ng smuggled na produkto. Maganda daw ang intensyon mo pero illegal yan. Technically illegal. Makakasuhan ka dyan. Ito po sagot ni Marcos. No? Sabi dito Marcos eh. Ito po ang sagot ng Pangulong Bongbong Marcos. Butata dito si Escudero. GMA News Online. Marcos, distribution of smuggled rice to beneficiaries went through right process. Sa Tagalog, ang distribusyon ng mga smuggled na bigas sa mga benepisyaryo ay dumaan sa tamang proseso. Ayan, Escudero, I think you opened two mouth too soon. Diba? Kasi panay ka parinig eh. Yan, sinagot ka ng pinitik ka ng Pangulo. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Tuesday ensured that the distribution of smuggled rice to qualified beneficiaries underwent the right process. Marcos made the remark during the distribution of the sacks of rice to beneficiaries in the city of Manila. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa mga nangangailangan. Ayan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Tingnan nyo, dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa mga nangangailangan. So ano ang sinasabi mo na illegal, Mr. Senator Escudero? Ayan sinabihan ka na, technically ka pa. Ayan dumaan sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon. Sa palagay mo pa, the President will do it without going through this right process? Are you that freaking whatever na ang tingin mo ay isang estupido ang Pangulo? Na basta-basta na lang ibibigay ang mga smuggled rice sa mga kababayan nating mahihirap? Do you think so? At nagbitaw ka ng ganyang salita? Do you think walang mga abogado ang pamamalaan para sabihin, sige, bigay mo lang kaagad yan. Nang wala silang binabasang mga karampatang batas at tamang proseso? At nagbibitaw ka ng ganyang salita, pahayag. Eto pa, kaya inatasan ko ang lahat ng opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang pagpapatupad ng polisiya at batas hinggil sa isyu ng bigas. Ayan, inatasan niya. Di po ba? Nagbigay na siya ng direct order sa mga agencies. Sino yan? BOC, DA, DOJ, NBI, na lahat. Na sa issue ng bigas. So yung sinasabi mo kanina na during your Senate hearings, nakaabot sa inyong sa Senado, na sa 129, siyam lang. Nasaan yung iba? Kasi sabi ng DOJ, kulang sa ebidensya na di-dismiss ang kaso. Baka hindi lang kulang sa ebidensya. Di po ba? Baka may nangyari ng pailalim. Di ba? Kasalanan ba ng presidente yon? Alam po ng BOC, alam po ng DA na may batas sa smuggling o anti-agricultural whatever economic sabotage. RA 10845. Problema po ng BOC, ng DA o sino man ang nag-iimbestiga sa smuggling na yan.
Bakit hindi nyo ipatawag sa Senado at inyong gawing in aid of legislation? Di po ba? Kung gusto nyo talagang tulungan ng presidente, masawata, itong mga smuggler, mga hoarder, magpatawag kayo ng investigasyon. Patawag nyo ang BOC, ang DA, sila po ang nakakaalam yan. Bakit kulang-kulang ang dokumentong sinasubmit pagdating na ng hearing o whatever ng BOC? Bakit sinabi ng DOJ na na-dismiss dahil kulang ng dokumento? O, sinong may kasalanan? Bakit hindi imbestigahan? Dahil ba kulang sa Kaya kulang sa dokumento dahil, alam mo na, nadalhan na ng mga attache case, sako-sako. Di po ba? So kung imamalay ninyo yung pamimigay ng mga tulong sa mahihirap tulad ng bigas ng Pangulo, good luck. Masyado kasi kayong advance sa mag-isip Para lang mapansin kayo, ano ba kayo? Fame war ba kayo? Tulad ba kayo ng mga makabayan black? Papansin, KSP? Ganun po ba? Nakakahiya naman. Di ba? Isipin mo na lang. Maraming abogado ang presidente. Hindi kikilos siya ng walang legal advice kasi you have to protect your position. Dahil alam mo ang mga mata ng mga progressive group, hindi lang nasa BP, nasa presidente din. Sobra naman kayo. Di po ba? Eto pa. The president, however, admitted that combating hoarders and smugglers will be difficult since they have been plaguing the agricultural sector for a long time. Ayan. Di ba sabi ko kanina, kung gusto mong tulungan ang presidente na malabanan itong hoarder at smugglers, kasi they are deeply embedded sa agricultural sector. Nandyan po. Ba't hindi nyo magawa? Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayagpag sa kalakaran. Ngunit, desidido po ako na ang buong pwersa ng pamahalaan na matigil ng illegal na operasyong ito. Yan. Di ba? Determinado po ang Pangulo. Kayo, paano niya sa tutulungan? Ngayon, kung meron naman pala kayong impormasyon, bakit hindi nyo yan isiwalat? Bakit hindi nyo imbestigahan? Bakit? Natatakot din ba kayo? Dahil ang makakalaban ninyo ay mga mas powerful pa sa inyo? Ganun po ba? Di wala kayong silbi dyan. Di ba? Papansin lamang kayo. Gusto nyo lang imbestigahan, yung gusto nyo lang imbestigahan. Pero paano na kung ganito na ka-powerful sa inyo? Wala na, tiklop na. Tapos maglalabas kayo sa media ng ganong statement? Dapat bago ka naglabas ng ganyang statement, kinausap mo muna ang Pangulo. Talino naman itong si Escudero, matalino to Kaso, tingnan mo, binibigyan mo ng idea ang mga mamayan na gumagawa ng mali ang Pangulo. Di ba? Nakakahiya naman. Ang daming matang nakaano sa kanya, nakatingin, naka-microscope nga yung mga yan, tapos gaganyan na lang. Kakahiya naman mga kababayan. Ayan, nabutata ka tuloy ng Pangulo. Kakahiya, you open your mouth too soon. Sayang Diba, para lang mapansin siya, ganito, sige, ganito na lang. Dapat ni-research nyo muna Pwede naman kayong magtanong sa Office of the President, siguro sasagutin naman kayo. Hindi yung palagi na lang may maibato lang kayo sa Pangulo, ang dami na ngang sumisira sa Pangulo, ang dami na ngang problema, tapos magpapapansin pa kayo. Ayan, pinitik ka. Kung gusto mong ma-verify yung sinabi ng Pangulo na dumaan sa tamang proseso yung ginagawa niyang pagdidistribute ng mga illegal na bigas, pumunta ka sa Malacanang, kausapin mo si S. Bersamin. Di po ba? O kung sino yung dapat kausapin sa bagay na yan. Wala lang, nakapagbigay na sila ng ganong statement. Bahala na ang presidente magbigay ng burden of proof. The burden of proof is in the president. Talaga anong masama yung accuser pa ang bahalang mag-ano doon na sabi na yung ina-accuse, Yung ina-accuse pa ang magbibigay ng burden of proof para maging innocent siya. Anak ng siopaw naman. Ang gagaling nitong mga to, mga kababayan. Bilib ako talaga, bilib ako. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.